Welcome to my channel, Teacher Ogie. For today's vlog, makikilala natin yung iba't ibang plants. Kasi minsan, ang dami-daming halaman sa paligid natin, hindi natin sila alam, hindi natin sila kilala. So later, ipapakilala ko sila sa inyo. Papakilala talaga. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga pangalan nila. Okay, according to my research, konting research at pagbabasa. Okay, let's go! Ito yung first plant na ipapakilala ko sa inyo. This is a sensation plant. Okay? Indoor plant. It's an indoor plant. Pwede rin siya sa outdoor pero kailangan hindi siya direct sa sun. Okay? Family ito ng Caladium. Mga sample ito ng Caladium. May white spot. And then ito naman may red and white spot. Sabi ko spot. Okay? Dito naman sa side ng baka na to, this is a kind of croton. Okay? So sa labas ng bahay, mas marami pa. Come on! Ito naman tayo, sananay ko itong mga plants ha, pero gusto kong malaman yung mga names nila. Isa-isayin natin. Siguro yung mga kilala ko lang muna kasi baka magkamali ako. Ito, Calathea to, a variety of Calathea. Mga minsan ko kaibigan ng maraming tips, information about Calathea. Ito, Calathea rin ito. Ayan, so Calathea. Okay, so this is a Ficus nana, family ko ng rubber plant. Ito, peace lily to, variegated peace lily. Ito peace lily rin to, as well as this, peace lily rin yan. Tapos itong nasa taas, this is, ano ba to, Dieffenbachia. Yung scientific name niya, Dieffenbachia, Dampking. Tapos itong mga to, nasa taas gabing itaas, mga Abionemaya ha. Tapos kung mapapansin nyo, ginawa ng nanay ko ng stand para daw safe na sa baha. Kasi talagang dati nasa sahig lang yan. Kung sa baba, ito pa yung kaninang sinabi ko sa inyo, mga Caladium. Different kinds of Caladium. Okay, ito, alocasia naman to. This is alocasia alocata. Sa ganun. Ito, family rin to ng, ito, family rin ng Abionema. Sabi sa evergreen. Ito, family rin. I-focus mo nga. Tingnan nyo to. Ito, family to ng Dieffenbachia. Pero kung mapapansin nyo guys, iba't iba siyang dahon. Katulad nung sinabi ko sa inyo sa unang vlog ko, mahilig talaga ako sa mga dahon-dahon lang. Okay? So, another kind of Dieffenbachia. Ito pa, tingnan nyo guys. Ayan. So, nagbibenta rin kasi ang nanay ko ng plants. Kaya marami rin kami ng plants. Tapos, syempre, snake plant. Ito, a golden photos. At ito, guys, nakita ko kanina. Actually, kaya medyo nakadamit ako ng maayos. Hindi ako kagigising. Galing ako sa party ng kaibigan ko. So, sabi ko makapunta kami sa Pinawan. Kasi gusto ko talagang lagayin ng mga plants. So, ito naman, tingnan nyo, nakita ko to at hiningi ko sa nanay. Look at this, guys. Tingnan nyo yung variegation ng plants na to. Actually, this is only a family of Dieffenbachia. Pero nakita ko parang kakaiba. Look at this. The details of the leaves. Nakikita nyo sobrang ganda. Tsaka nagtaka ako bakit humaba yung leaf niya. Ba't naging iba yung shape. Pero yung kasama niya sa labas, iba naman. Okay. So sa bahay namin sa bayan, may mga halaman ako doon. May ko kayo ito doon. Tapos may isang plant dito yung nanay ko. Sa kanan. Dito sa ilalim. Hindi ka nakita dito. May halaman dito yung nanay ko. Ayun. Nakikita mo yan. Yan yung black velvet. Isa sa mahal na halaman. Pero since na bumahanga, natunaw siya, nalunod. So, feeling ko nasa ano siya, parang nursery or ICU. Na ICU muna ng nanay ko. Okay, so sa likod marami pa tayong plants lang. Come on. Ayan. So, ito yung very common sa ating bayan. Pero, napansin ko, the more na inaalagaan natin sila. Kasi dahil itong mga to, nandun sa likod ng bahay, parang tataboy ng mga halaman. Pero maganda rin siya doon. Pero nung nilagay ng nanay ko dito, tingnan niya, nagkaroon siya ng mga variegation. Nagkaroon siya ng iba't ibang simple lang. Meron siyang difference eh, pansinin mo. At maganda rin siya sa loob. Yun ang nakakatuwa sa Dieffenbachia o Dampking. Ayun, so dito naman tayo. Ito pa. Iba pa rin to. Tingnan nyo. O, diba? Ayan. So, alam nyo ba sa amin sa bayan, talagang pinupunasan ko pa yan. Mga minsan ko pakita sa inyo. Pinupunasan ko talaga ng neem oil.
Hindi naman everyday, pero at least siguro once a month, pinakamaunting una. Focus mo nga ito, sobrang ganda nito. Yung malaki nito, ito, nadala na sa Manila. Hindi ako nagkakamali, parang nabenta nila ng 3,000. Diba? Pero yung with pot na yun, may pot na kasi yun. Okay? Get closer. Get closer. This is a tea plant, pero tingnan nyo kaganda nung dahon niya. Tea plant yan. Maraming variety nito. Ito yung isa. Sige, papakita ko sa inyo yung isa pa. Ito, the smaller version and the reddish version. Kasi iba pa to, guys. Tingnan nyo to. Iba pa yan. Diba? Kakatuwa. Ito, iba pa rin to. Ito yung mga leaves na makikita, ma-amaze ka na sobrang gaganda. Ang dami talagang plants dito. Pag pupunta kayo dito sa Eldon's Bloom, sobrang daming halaman. Malilito kayo sa pagpili. So, yung sinasabi ko kanina, ito yung Dieffenbachia na nakita ko na parang umiba siya eh. Nakakapagtaka nga eh. Ayan. Iba pa to. Iba pa rin to ha. Dieffenbachia rin to. Tapos ito yung nasa house ko later sa mga vlog na susunod. Papakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda. 2 months na siya sa loob ng bahay namin pero sobrang ganda pa rin. This is Aglonema to, Chinese Evergreen. Ayan, ito Dieffenbachia rin to. So sa mga susunod kong vlogs, ibibigay ko talaga sa inyo yung mga specific names nila para mas maganda ang ating mas marami kayong matutunan sa akin. Ito, Aglonema rin to, at Chinese Evergreen. At ito yung napakagandang i-in love ang marami ngayon. Dieffenbachia na para siyang dotted na sobrang mukha na siyang plastic. Wait, plastic. Okay. Tingnan nyo guys, yung detail niya. Nakakatuwa. Tapos, ito yung halaman na pwede siya sa labas ng bahay. At pwede rin sa loob. Itong mga Dieffenbachia na to. May isa ditong plants na sobrang ganda rin. Pasensya na sa mga damages ng plants kasi nga binaha kami. Pero nasalba ng nanay ko yan. Ito yon, another kind of Dieffenbachia. Mukha siyang repolyo. Tapos, hindi tayo, come on. Tingnan nyo dito ha. Madami ditong halaman yung nanay ko. Kaya lang yung iba hindi ko kilalang masyado. So, halik kayo. Tingnan nyo yung mga halaman na yan. Ayan. Meron dyang croton or San Francisco. Yung mga different colors ng leaves. Tapos, ayan, kakatanim kasi ng nanay ko, umulan. So, kailangan, mas gusto ng mga plants kasi ang ulan, hindi ulan. So, kapag umuulan yung nanay ko, automatic yan, magtatanim siya ng mga bagong halaman. Nagpatubo ang nanay ko ng rubber plant. Yung nanay ko kasi ay may green thumb. Kaya ipapakita ko sa inyo guys. Meron siya ditong simpleng pinanina. Eto, tingnan nyo yun. Nakita nyo yun. Yan. Rubber plant yan. Medyo mahirap buhayin. Pero napansin ko, mas gusto pala ng rubber plant sa yung natural habitat. Ito pa. Ako kasi ay nag-try sa bayan. So, ang place ko doon, puro simento. Hindi ako naging successful. Pero dito sa bahay ng nanay ko, sa Linang, ayan, nakabuhay siya ng rubber plant. Okay? Marami kaming tinanim dito ng nanay ko dati. So, meron tayo ditong bromeliads. Ito, very natural lang to eh. Parang kinapit lang ng nanay ko dito. Tapos, mag-isa na siya nagpo-propagate. Pasdak. Pasdak ang local name. Tapos, meron siya ditong pinapagapang na golden photos. Golden photos yan. So, mas gusto rin talaga ng golden photos, yung mga photos na yan na natural habitat, kung mas gusto nila. Yung mga flowers, hindi ko pa siya kilala. Ito, Doranta. Ito, madidilaw na to. Gusto nila sa mainit. So, kapag mainit, lalo silang nagbo-bloom, mas nagiging maganda yung kulay ng kanilang dahon. May mga crotons ang nanay ko dito. Abita, tara. Yung mga ganito, sa mga taga Maynila, ayan, ito, nabibenta sa Maynila ng mahal. Yung mga plants na yan. Pero dito sa amin, sa probinsya, dito sa Infanta, ano lang to, very common, makikita mo lang sa mga tabi-tabing daan. Ito yung mga crotons ang nanay ko, ayan. Yung croton, ano yun, scientific name. Pero dito sa atin, tinatawag natin mga San Francisco. Ayun. Yung halaman na yan, gusto rin nila sa mainit. The more na mainit ang paligid nila o yung naaarawan sila, mas nagbo-bloom ang kanilang mga dahon. Mas nagiging madilaw, nagbibigay ng magandang kulay. Eto guys, eto mga mads, mga Mars.
Ayan, tingnan nyo to. Dumpkin din to eh. Diefenbachia din to. So, indoor plant at the same time gusto nyo rin pala sa init. Huwag lang yung sobrang init. Ito kung mapapansin nyo, ito, kaya nyo bang tingnan to? Ayan. Ewan ko ha, pero in love talaga ako sa mga dahon. Marami pang plants dito. Actually, yung malalaking plants, sa likod ng bahay namin madami. Pero nung bumaha, nagkaroon ng konting problema. Sobrang taas kasi din ng tubig dito nung bumagyo. Medyo mainit na, nakakahagard na din. Tsaka uuwi rin ako ng bahay namin sa bayan. Baka hinihintay na ako ng aking mga anak. So sana, again, I hope nagustuhan nyo. Like it. Have to share. At subscribe din kayo sa akin channel. Sa mga bagong kapapanood lang ng aking vlogs about plants, paki-like and share na rin sa inyo mga friends. Bye!